So sa Quran po, hindi po direct na sinabi na economy talaga ito, ganito economy, hindi. So dito sa Quran po, at magpakahinaon ka sa iyong paglalakad at ibaba mo ang inyong tinig. Another translation yon. So sa Suratul Luqman po, hindi ito tuwirang nas, teksto, no? Pang-ekonomiya sa Quran, no? Ngunit yung waqsid fi masyik, hindi po ito tuwirang teksto, nas in Arabic, pang-ekonomiya, tekstong pang-ekonomiya po. Ngunit naglalaman ito ng isang pangunahing prinsipyo na may malalim na kaugnayan sa agham ng ekonomiya mula sa pananaw ng Islam, at ito ay ang prinsipyo ng katamtaman at balansi. Ano po yung iktisad? Ano yung ekonomiya sa definition, Arabic definition? Lugatan? Ano yan? I-rewind ninyo? 2 sentence lang. 2 words. Tafaddalo. Ano yung sa wikang Arabi yung ekonomiya? Iktisad? Katamtaman o balanse. Katamtaman at balanse. Jazakillah khairan, Sister Lina. Okay. So ano po yung ugnayan sa ekonomiya? Itong aya na ito, no? At saka yung hadith na ito. Or punta muna tayo sa aya. Ano ang ugnayan niya sa ekonomiya? Una, yung nabanggit niyo kanina na konsepto ng katamtaman, moderation. Ang salitang exceed, no? Sa wika ay nangangahulugang pagiging nasa gitna o katamtaman. At ito rin ang batayang pundasyon ng maayos na ekonomiya. Hindi labis, hindi kulang, hindi balansing paggasta. Sa ekonomiya, ang katamtaman na tamang pamahagi sa produksyon, pagkonsumo at pag-iimpok upang maiwasan ang pagkasira o kakulangan ng yaman. So yan po yung una ng konsepto sa Quran, no? Ugnayan niya sa ekonomiya, sa wikang Arabi. Pangalawa, pagkontrol sa mga yaman, resource control. Resource control. Kung inuutusan ang tao na kontrolin ang bilis ng kanyang paglakad at hinaan ang kanyang tinig, yun po yung nasabi sa Quran, no? Waghdud, waqsid fi mashyika waghdud fi sautik. So, yun po yung sabi sa Quran, kung inuutusan ang tao na kontrolin ang bilis ng kanyang paglakad at hinaan ang kanyang tinig, yung saut niya, ganoon din siya inuutosang kontrolin ang paraan ng paggastos ng kanyang pera at paggamit ng kanyang yaman. Sa Islamikong ekonomiya po, sa Islamic economics, ang pagkontrol sa yaman ay nangahulugang paggasto sa mga pinapahintulutan. Ano yung pinapahintulutan? Yan po yung halal, no? Pag-iwas sa pag-aksaya at paggamit ng sobrang yaman sa mga kapaki-pakinabang na proyekto. Pangatlo po, yung sa ugnayan sa Quran, epekto ng personal na asal sa lipunan. Ano daw? Epekto ng personal na asal sa lipunan. Nagsisimula ang ekonomiya sa asal ng bawat tao. Kung masanay ang isang tao sa katamtaman sa pang-araw-araw niya na buhay, kahit sa paglakad o pananalita, magreresulta ito sa maayos na pamamahala ng kanyang pera at kalaunan ay magdudulot ng katatagan sa ekonomiya ng pamilya at bansa. Anong halimbawa niyan? Bigay kayo ng halimbawa, bismillah. Yung sinabi ko? Okay, magbigay ko ng isang halimbawa tapos kayo ang magdagdag. Halimbawa natin sa pang-araw-araw na buhay natin, no? Personal na halimbawa ito. Isang taong may buwanang sahod na 100,000 pesos, sana all, 100,000. Kung siya ay katamtaman sa paggasta, hindi maluho sa luho, at hindi kuripot sa pangangailangan, makapag-impok at makakapag-invest siya. Okay, pangalawa. Sa pangkomunidad tayo, hindi personal na halimbawa kundi pangkomunidad, community tayo na halimbawa.
Kung ang buong lipunan ay balansyado sa pagkonsumo, walang labis at walang kakulangan, mapapanatili ang katatagan ng presyo at maiwasan ang inflation. What is inflation? Tafadhalo, English muna tayo. What is inflation? Ano ang inflation? Anong pagkakaintindi niyo sa inflation? Tafadhalo. Maiwasan ang inflation. At tadakhum sa Arabic, at tadakhum. What is inflation?